speaker for today's lecture discussion on medication error, Ms. Marilyn Ibais. She began her professional journey with Our Lady of Mount Carmel Medical Center in July 2019, where she has consistently shown dedication, competence, and commitment to quality nursing care. In 2024, she broadened her horizons by working as a staff nurse in a hospital in Singapore, gaining valuable international experience and enhancing her clinical expertise, particularly in medication safety and patient care. In 2025, she returned to Mount Carmel and resumed her role as an assistant head nurse and a part-time clinical instructor at the College of Our Lady of Mount Carmel. She continues to serve as one of our trusted night officers in charge, providing strong leadership and guidance to the nursing staff. Her passion for excellence and adherence to safe nursing practices make her an ideal resource person for today's topic. With her vast experience both here and abroad, Ms. Ibais will share her knowledge on preventing and managing medication errors, a crucial aspect of ensuring patient safety and maintaining professional accountability in nursing practice. Let us all welcome our speaker with a warm round of applause, Ms. Marilyn Ibais. Hello po, good afternoon. Today we will discuss medication error. Ito yung mostly nagiging problem natin ngayon. Mga errors regarding sa medicine. Alam naman natin ang pagbibigay ng medication sa patient is very harmful kapag nagkamali tayo. So ngayon gusto lang namin siyang i-emphasize kung paano yung proper or paano natin siya ma-prevent. First, introduction, medication administration is one of the most critical responsibilities of nurses. Despite strict protocols, error may still occur and can lead to the patient harm, legal issue, and distrust in healthcare service. This lecture aims to deepen our understanding of medication error and strengthen safe medication practices. Medication error, any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication used to patient harm while the medication is in the control of the healthcare professional, patient, or consumer. It may occur at any stage of medication process, prescribing, transcribing, dispensing, administering, and monitoring. Mostly kasi, ang nagiging problem natin dito is piniprescribe ng doctor, then tayo yung magta-transcribe or kili-carry out natin siya. Minsan kasi ang nagkakamali tayo is kapag ang doctor is hindi ganun kaganda yung written niya, nagkakamali sila. Example, isang doctor natin like si Dr. Mamon, may encounter nyo din siya about throughout kasi siya yung mostly referring doctor natin sa neuro. Lalo na, taking siya. Makikita nyo kapag si Doc ay nagpe-prescribe siya or nag-order siya ng mga gamot, is sobrang pangit ang sulat niya, nagsasalita siya. Sinasabi niya yung order niya. Kaya ikaw as a nurses, dapat active ka makikinig. Kasi kapag hindi ka active, asahan mo hindi mo maintindihan ang sulat niya. Kaya mostly ang mga nurses ay nagkakamali kapag nagta-transcribe sila ng mga gamot. Okay? Dispensing naman, example, nag-prescribe na ng doktor, na-transcribe mo na siya proper, dispense siya, na-request mo siya, dispense na ng pharmacy. Minsan kasi is nagkakamali din yung pharmacy ng pagbibigay. Like example, minsan milligram. Kung atorvastatin, 40 milligram ang request mo, minsan na-bigay 80. Kaya mostly dapat double check din before ka magbigay ng gamot. Okay, administering. Yun, proper administering. Minsan naman kasi is sub-Q siya, nabibigay siya ng IV, or minsan naman is IV siya, nabibigay ng IM, mga ganun. Oral, hindi tayo nagkakamali. Pero mas nagkakamali sila sa subcutaneous at saka IV. Okay? Monitoring. Mga monitoring natin, example is Clexane. Kapag nag-subcutaneous ka ng enoxaparin. Enoxaparin is the generic name, brand name is Clexane Lomo. So, minsan is kailangan natin siyang i-monitor for bruises. Mostly side effect kasi ng Clexane or enoxaparin is bruises. Mostly kapag ganun is example ng patient is naka-enoxaparin, pwede mo siyang i-explain sa patient na wag i-rub. Pag kasi ni-rub siya, magkukos talaga siya
Okay? Yun yung mga kailangan natin i-monitor. Side effect ng mga gamot. So kapag nagbigay ka ng mga gamot, ng mga side effect niya, dizziness, mga ganun. Baka naman nagbigay ka ng diphenhydramine. Tapos yung patient mo, pinalakad mo, pinasipar mo, lahat-lahat, bagsak ka pasyente. So kailangan nag-monitor din tayo before tayo magbigay ng gamot. Ay after giving of medicine. Types of medication error. Prescribing error, wrong drugs, dose, frequency, route, order. Yun yung sinasabi ko. Minsan kasi kapag prescribing error, kunwari nag-prescribe ang doktor mo, may instances, actually may nangyari sa akin girl. Ang order ng Dr. IDL is for Siga 10 mg tab. Ang endorse sa akin is Febuxostat 40 mg, for Febuxostat 10 mg tab. Ay napaisip ako, wala namang Febuxostat na 10 mg. Ang monthly stock dose ng Febuxostat is 40 and 80 mg. So na-confuse ako, nagtanong ako sa pharmacy, sabi ko, Ma'am, may stock dose po ba ng Febuxostat na 10 mg? Ang sagot, wala po ma'am, 40 at 80. So ikaw as a nurse, kung alam mo stock dose ng gamot, mako-confuse ka. So, nung binangkin namin yung order, ang order is for Siga 10 mg tab. Hopefully, wala namang, hindi naman siya nabigay ng trace naman siya agad. So, dapat pag mga ganun is aware ka din sa mga stock dose ng patient para kung alam mo na mali ang dose, walang ganitong dose. So, agad, matitrace mo siya na mali ang gamot na nasabi sa'yo or nabigay. Next, frequency. Mostly nagkakamali sila sa frequency ng Q8. Now, ang Q8 po at saka TID nung kaiba. Ang TID kasi 818. Ang frequency ng Q8 is magkaiba ang time. Kunwari, na-start siya ng 8 p.m., next 4 p.m., then 12 p.m. Ang TID po 818, 8 a.m., 1 p.m., 8 p.m. Magkaiba po sila frequency. Kaya minsan, kapag ang nurses is, or nurse na in-endorsean mo is hindi rin siya aware sa mga proper frequency natin, is parehas na kayong magkakamali. Tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa may ka-endorsean ka ng senior, na-aware mo siya sa ganitong frequency, doon yung palang mag-trace is late na. Okay? Route, yun nga yung sinasabi ko. Minsan, nagkakamali tayo sa mga route natin or omission error, failure to administer or prescribe dose. Ito, minsan, ang order ni Doc is mostly nagkakamali sila. Kunwari, yung sulat ng doctor yun nga hindi maintindihan. 20 pala yung order. Pag ganyan siya. Kaso na-trace pag ganyan, naging 40. So, minsan, double check rin din yung dosage ng patient kung tama yung nabibigay nyo. Wrong time error, administering medication outside the prescribed time frame. Ayun nga, yung mostly kasi yung mga doktor, meron silang, kung nga tayo, ang OD natin, 8 a.m. kung narin yung bibigay mo. Meron doktor na ang gusto time is 12 p.m., isa alanganin, 7 p.m. Mostly nabibigay ng time ng gano'n si Doc. Toledano ng cardio natin, intensive cardiologist. Strict siya sa time ng mga gamot. So, kailangan natin sundin yun. Kung ano yung binigay ng time ng doktor, yun yung susundan natin. Then, unauthorized drug error, giving medication not ordered by physician. Eto, minsan, makikita mo sa Cardex, meron siyang, like example, lactulose, 30cc ODHS. Pero kung nag-review ka ng physician's order, wala namang palang order. So, minsan double check din natin, baka kasi sa ibang pasyente siya na order, tapos nalagay natin sa chart, ay sa Cardex ng pasyente. So, means, medication error na naman yan. Binigyan mo sa outpatient. So, wrong dose error, administering more or less than the prescribed amount. Mostly nabibili ito sa mga pedya. Pedya natin na patient, actually hindi ko expert na yung mga yan. Tayo mga sa ICU, mga ICU, ward, MSU, mostly kasi nagkaka-patient tayo mga pedya. So minsan pag hindi tayo marunong mag-compute ng D over S times Q, so minsan nagkakamali tayo, lalo na yung mga point-point. So dapat always
dapat na-dilute lang 9 ml. Na-dilute siya, kulang na lang mapunong ang cup. So, nabigyan siya ng 3 ml. So, underdose ang pasyente. So, kapag ganun, is dapat, kung suspension niya, dapat sinusundan natin yung, yung guide ng gamot. Then, incorrect, wrong route error, incorrect administration, IV instead of IM. Example, like IV instead of IM. Yun nga gaya na sinabi ko, dapat aware tayo kung IV push, IV drip, yung mga binibigay natin. Wrong patient errors, giving medication to the wrong patient. Yun nga yung sabi na Sir Eric, dapat lagi kasi kapag ganito, may information ang patient. Yun nga sa medication sheet, dapat may yung patient doon, may patient details. Kasi kung walang details yun, nagkabalik-balik ang chart mo, mapupunta yung medication sheet mo sa ibang patient, so makakamali ka na. Okay? Document error, failure to document giving medication, inaccurate charting. Sa medication, document giving, failure to document giving medication. Mostly, nangyayari is nagsusulat tayo ng gamot sa Cardex, pero hindi natin siya nasusulat sa medication sheet. So, ang mangyayari minsan, nare-request mo siya, nabibigay mo siya, hindi mo siya nadadocument sa medication sheet. Minsan naman, wala siya sa Cardex, meron siya sa medication sheet. So, hindi mo siya nare-request, nasasama mo siya sa medication sheet, kung hindi ka nag-check, wala ka namang nagbibigay na gamot. Okay? Yun yung mostly na-encounter namin. Minsan, nasa medication sheet, wala pala sa Cardex. Okay? Causes and contributing factors. Human factors, fatigue, stress, distraction, understaffing. Ito is mostly kapag ang nurse is toxic na talaga. Di mo maiiwasan yun. Kahit naman yung mga seniors, bago, di na naman natin maiiwasan na mag-failure tayo. Lalo na kapag sobra yung pagod mo na, straight duty ka na, nasa dami mo pa-order, toxic pa yung pasyente, kulang na lang yung tulog mo, kulang na lang ito ka na tumira, talagang hindi mo maiiwasan mag-failure. Pero yun nga, as much as possible, dapat active yung utak natin, lalo na kapag mga gamot. Actually, hindi lang gamot, lahat ng mga kailangan gawin sa patient, dapat active tayo. Poor communication, yun nga, unclear handwriting, verbal orders. Mostly kapag mga ganito, yun nga yung handwriting, yung mga pangit na sulat. May mga doktor naman aware sila ng pangit talaga sulat. Hindi nila aayos yun. Nagsasalita talaga sila. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi lang ito ko ng halos ng ibang doktor na kapag nagsulat sila, nagsasalita sila. Ako dati ang ginagawa ko ng bangko ako dito. Bukuha ang papel. Ready ako nagsusulat. Pero kung ikaw, mabilis ang thinking mo, mamememorize mo yun, mas better. Okay? Pagkaalis ng doktor mo, sulatan mo na agad ang EOS mo. Pwede naman yung pencil ha. Patungan mo siya kung hindi mo siya maintindihan. Or kung hindi mo siya maintindihan, hindi mo na sundan yung doktor, senior. Pwede ka magtanong. Lahat ng mga hindi nyo naiintindihan, pwede kayo magtanong sa senior nyo. Okay? Walang masamang magtanong. Then, verbal orders, mostly kasi ang mga doktor, phone orders sila. Madalang lang sila minsan mag-text order, verbal order. Pero more on phone order, minsan, ang ginagawa ko dito is to make sure, nasa inyo din, kung comfortable kayo sa practice ko, is kapag nag-phone order ang doktor, nag-text din ako, Doc, to confirm lang po. Start ganyan. Sa parang start eh. Pag nag-okay, edit clear, diba? Nasa inyo naman yun. Pero kung sure naman kayo sa nadinig nyo, pwede nyo na siyang sulat agad. Kapag nag-phone order ang doktor po kami scratch paper, then magsulat kayo. Kasi mostly, madaming nag-error sa verbal of phone order. Okay? May mga doktor din kasi nag-rounds naman magsulat. Kapag mag-verbal lang sila yung palang order na pala yun. Kaya dapat mabilis kayo. So, pala sa medication. Yun, may mga medicine kasi na parang magkatulog sila, pero iba pala yung gamot na i-start. Kaya dapat aware din kayo talaga sa milligram. Yung stock dose ng gamot. Kasi doon mo may encounter na, ay walang ganito
medication. Tanong ko lang, alam niyo ba yung 5 rights? Ayan. Right patient. So right patient, syempre, bago tayo bigay ng gamot. Tanungin natin yung patient, ang pangalan niya. Identify the patient. Baka naman kasi yung patient pala yung nasa pa natin. Na, mayroong number naman, pero what if nagpalit pala ng room, di ba? Example sa amin, sa ICU, nagpapalit-palit kami ng patient. Depende sa census, depende sa kakailanganin ng patient, like RO. So, ROs kung nag-dialysis ang patient. So, kailangan mag-identify pa rin ang patient. Okay? Then, right drug. Yun nga, before mag-administer ng gamot, double check kung tama yung gamot na ibibigay natin. Right dose. Kung tama yung dose, it's right route and right time. Prevention strategies. Always follow local rights. Double check physician's orders, especially high alert medication. Mga high alert medication, actually yung mga sedation, diazepam, midazolam, morphine, mostly kasi sa yun nga, dahil na nag-Singapore ako, ang high alert din sa kanila is mga inotropes, norepinephrine, dopamine, dobutamine, magnesium, potassium, lahat ng medyo related sa patient. Fentanyl, mga sedation yan. High alert sa kanila yan. Mostly kapag high alert sa kanila, double check sila. Like parang nag-blood transfusion tayo. Ganun sila ka-strict kapag high alert medication. Practice effective hand-off of communication, SBAR. Yun nga, alam niyo naman, dapat kapag nag-endorsement tayo, hindi lang yung in-endorse mo lang ng history. Dapat nag-endorse ka din ng mga ano nangyari sa patient, ano yung mga na-start, bakit siya na-start, nag-refer ka, bakit siya na-refer, na-refer siya sa neuro, bakit? Depression output, nag-API, nag-refer ka ng neuro, bakit? Nag-post-stroke kayo. So, dapat proper communication, proper endorsement. Hindi lang yung nag-base ka lang sa history. Na pagka-admit lang ng pasyente. Dapat nag-history din kayo. Yung history ng pagdating niya sa ER, history niya nung nangyari sa kanya all day, para lang alam niyo. Like example, ang patient mo, nag-SBT talaga ganito. Nag-SBT kahapon. So, pwede mo endorse na nag-SBT kahapon. Nagbili ng ganyan, na-refer ng ganyan. So, dapat aware din kayo. Then, avoid distraction during medication preparation and administration. Ayun nga, what? Nagbibigay ka pala ng potassium chloride. Naging pagtsikahan ka. Na-push mo pala. O, diba? Dapat, kapag nag-prepare kayo ng medication, is nakafocus lang kayo sa pinag-prepare nyo at sa pasyente nyo. Kasi baka naman nakapag-chat ka, nakalimutan, inas pa rin pala potassium chloride. O, sunod na yan, tapos nag-heart attack mo yung pasyente. Okay? Nag-arrest na pala. Use technology, barcode scanning, electronic medication records when available. Sa atin hindi available to. Sa Singapore kasi, sa ibang bansa, available na yan. Lahat ng gamot may barcode, i-scan lang. Dahil makapihin nyo sa pasyente kung proper ba yung dose na bibigay mo, at saka kung kanya talaga, at saka kung time ng gamot. Ano siya? Yun yung sinasabi nila dyan, barcode scanning. Pero sa atin wala, yung mata lang natin yung barcode. Report and analyze near-miss incidents to prevent recurrence. Ayun, kapag nag-medication error tayo, please report naman sa kung senior on duty. Kung wala yung head nyo, senior on duty, assistant head, at saka head, before yan gagawa na action. Okay, huwag agad pupunta sa katas-taasan, no? Kaya huwag mong i-keep. Kasi kapag may nangyari sa patient, daming-damay din lahat at mag-i-investigate sila kasi hindi alam ng head nyo. Okay? Yun lang naman. Next.
pala lahat ng maintenance meds. So kung example nangyari sa inyo yun, hindi kayo fully knowledgeable na or active na, naniwala ka sa kanya or sa kanya, hindi pala ito continue. So hindi na nabibigay continuous yung gamot ng patient. Mayayari tayo lalo na kung heart cases sila. Kaya yung sinasabi ko, kapag maintenance meds, please palagay naman po sa medication sheet at saka sa cardex. Then medication sheet, inoon mo lang sa gilid own meds. Then explain to the relative na under 3 days lang po natin kukunin yung gamot. Then i-request mo siya sa account yung protocol natin. Actually, dati pa siya. Matagal na yung protocol na to pero hindi siya nasusunod. Nasusunod lang siya sa ICU. Kaya nagtataka sila minsan, bakit sa ibang floor pwede yung ganon, na continue yung gamot, pero sa amin hindi. Kaya gusto namin siya i-emphasize na yung protocol po sa maintenance meds. Isang mga 3 days lang. Actually, pati glucometer. All ng glucometer. Paano ba? Pati all ng glucometer kasi is 3 days lang. So, please specify natin sa MSU. Pa-explain naman po na pag may maintenance meds until 3 days lang po siya. Para kung pag naisip naman yung patient, hindi kami mahirap po explain. Kasi parang, bring sa amin, bakit daw gano'n? So, yun lang. Tapos, lagay nyo natin po siya sa cardex. Lagay lang din own, then lahat ng own meds po niya. Para hindi po tayo mahihirapan. Tapos, gusto din po namin is, actually, dapat hindi siya care of patient. Ito yung NOD yung magbibigay ng dapat kahit own med siya. Kasi, yun nga, instances na nangyari sa akin. Ang problem pa, doktor, yung relative. Kaya nagtataka siya, bakit daw hinahayaan sila yung magbigay? Bakit hindi nabigay? Aware ba daw yung nurse? Ang dami niyang tanong sa akin. Hindi siya toxic na magalang. Pero yung tanong niya is tama naman. What if nga naman care of patient mo? Hindi pala siya nabibigay. Kasi expect ng doktor mo nabibigay yun. So, sa atin na naman yung fault natin yan. Kaya yun yung most na gusto kong i-specify sa inyo, yung mga own meds sana is maging active naman tayo sa pag-child. Tapos, gusto ko rin pa emphasize yung standing order sheet. Meron po tayo sa chart ng standing order sheet ng mga gamot. Please naman po, i-note po natin doon kung ano yung mga gamot, kailan nag-start, ano yung dose, ano yung frequency. Kasi yung ibang doktor po, hindi sila tumitingin sa cardex. Tumitingin sila sa standing order sheet ng mga gamot. Minsan kasi pumupunta sa amin ng mga patient, lang po talaga yung lahat. So please pakiprint, tinapan naman po yung standing order sheet ng mga gamot. Para maiwasan din po natin yung error, medication error. At least man doon, kung meron pa nakalis na gamot doon, then wala sa cardex mo, wala sa medication sheet mo, matitrace po natin siya agad. Yun lang naman. So, thank you po, Ma'am Lee. Questions po regarding po sa medication error as discussed by Ma'am Lee. Question? Wala po? Walang question? Sige. Tatanong ako, no? For $20, no? Okay. Magbigay ng tatlong types of medication error. Yes, ma'am.